Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Kabanata 141. Sa kabilang banda ng phone, rinig na parang walang magawa si Yvonne. Kararating lamang namin sa lobby, pero puwersahang pinaalis ng waiter si Mr. York, hinahanap ko siya ngayon. Nakita ni Yvonne si Harvey York na pinapalabas ng building nang hindi alam kung bakit. Nauutol na hindi makapaniwala si Mr. Dawson Robbins. Paano ba ginagawa ng mga taong ito ang kanilang trabaho? Ganito na lang, lalabas ako para i-escort kayong dalawa, pakihintay ako. Binaba ni Dawson ang tawag at mabilis na dumating sa main hall. Nakita ni Jake Surrey si Mr. Dawson na tumatakbo sa kanyang direksyon. Inayos niya ang kanyang damit at sinenyasan si Mandy Zimmer gamit ang kanyang mga mata. Kita sa kanyang mga mukha ang determinasyon, at nagmamadali para batiin si Dawson Robbins. Mr. Robbins, ako si, nilampasan siya ni Mr. Dawson nang hindi tumitingin sa kanyang direksyon. Nakatigil sa gitna ng hangin ang kanyang kamay para kamayan si Mr. Dawson, kung kaya medyo nahihiya siya. Mabilis na namagitan si Cecilia Zachary sa likuran niya. Si Mr. Robbins iyon, diba, kung titingnan ang hitsura niya, mukhang may i-escort siyang isang napaka-importanting panauhin. Tama, nagmamadaling sinabi ni Jay, palaging kumikilos ng pabigla-bigla si Mr. Robbins. Hindi tama na abalahin natin siya habang siya ay busy ngayon. Sasamahan na lang kita mamaya papunta sa kanya. Nakatayo sa entrance ng Mountaintop Villa ang waiter, pinapagalitan ang dalawang security guard doon. Pwede bang gamitin ninyong dalawa ang inyong mga utak? Kahit na may nag-check na ng invitation card sa car park, kailangan nyo pa ring i-check ulit sa entrance. Naiintindihan nyo ba, mukhang pulubi ang lalaking iyon ngayon lang, at hindi nyo man lang siya chinek. Pinapasok nyo pa nga, hindi ba kayo natatakot na baka gambalain niya ang auction, kaya nyo bang akuin ang responsibilidad kung may mangyari? Tumango lamang ang mga guard na naka-duty doon sa entrance, wala silang magawa. Hindi basta-bastang ordinaryong tao ang pwedeng italaga para magsilbi sa Mountaintop Villa. Sa sandaling ito, nagmamadaling naglakad si Mr. Dawson Robbins sa entrance. Sumilip siya sa labas, pero wala siyang makita kahit sino doon. Napalingon siya sa dalawang guard at nagtanong, may nakita ba kayong isang lalaki at babae? Magandang binibini ang babae na naka-business attire at naka-ponytail. Sobrang payak ang pananamit ng lalaki, simpleng damit na mabibili mo lang sa bangkita. Nang marinig ito, nagkatinginan ang dalawang guard sa isa't isa. Hindi niya kilala ang babae, pero ang pulubing lalaking puwersahan nilang pinalabas ay mukhang tugma sa pagkalarawan ni Mr. Dawson. Umiling ang nakatayong waiter, tanong niya, Mr. Robbins, may lalaking lumusot na tumutugma sa paglalarawan mo. Hindi siya nagnakaw sa iyo, hindi ba? Bilis, kunin niyo ang lalaking iyon. Wala akong pake kung papaano nyo gagawin mga anak kayo ng tipaklong. Basta pabalikan nyo siya dito at dalhin agad sa aking VIP lounge. Nais ni Dawson na dalhin ang kanyang bisita sa entrance, naalala niya na isang discreet na tao si Mr. York, kung kaya, pinigilan niya ang sarili. Natulala ang waiter na nagpalayas kay Harvey York. Iniisip niya kung may mali ang pagkakarinig niya, Mr. Robbins, tinutukoy niyo ba ang isang kept man? Ang live-in son-in-law, kalokohan, nanlisik sa galit ang mga mata ni Mr. Dawson. Isang napaka-importanteng bisita ang lalaking iyon na sinusubukan kong imbitahan. Uulitin ko, wala akong pake kung papaano ito gagawin. Basta dalhin niyo ang lalaking iyon dito, o kailangan niyo magbigay ng paliwanag sa akin kung bakit niyo pinagtabuyan si Harvey York. Galit na si Mr. Robbins sa mga oras na iyon, nagsimulang pumatak ang pawis ng waiter sa kanyang mukha. Hindi niya masabi kung ano ang espesyal sa pulubing lalaking iyon. Pero nagmadali pa rin siya kasama ng dalawang guard. Hoy, tingin ko nakuha ko na, wala mang kwenta ang kept man na iyon, pero iba ang sinasabi ng katayuan ng kanyang investor. Hindi ba may magandang babaeng lumabas ngayon lang? Tingin ko hinahanap niya ang lalaking iyon, tingnan mo siya. Ang kanyang hitsura, ang kanyang pastora, imposibleng galing siya sa isang ordinaryong pamilya. Kinilig ang isa sa mga guard, at puno ng saya ang kanyang ekspresyon. Puno naman ng inggit ang isang guard, para hindi ko alam na ganito magiging kaganda ang isang mayamang babae.
Okay, tigilan na natin ito, sinubukan kong gawin ang mga bagay na tulad nito. Mas nakakapagod pala ito kaysa maging isang security guard. Bumuntong hininga ang guard, ilang minuto ang lumipas, nasalubong nila sina Harvey York at Ivan Xavier papunta sa car park. Sir, Miss, inuutusan ako ni Mr. Robbins na i-escort kayong dalawa sa VIP lounge. Lalong nagpawis ang waiter habang naguguluhan ng lumapit siya kay Harvey York. Nang makita niya si Ivan Xavier, galit na galit siyang naiinggit kay Harvey. Paanong napakaswerte ng taong ito na makahanap siya ng isang mayamang babae. Bahagyang tumulo ang laway ng waiter sa kagandahang taglay ni Ivan Xavier. Kabanata 142. Sa sandaling ito, nanginig ang katawan ng waiter. Imposibleng babae siya ni Mr. Robbins, di ba? Matanda na iyon at baka hindi na ito tinitigasan ng ugat sa ibaba. Shit naman, sino ba ang mga ito? Tulala pa rin ang waiter sa sandaling ito. Nakasulat sa buong mukha niya ang mga saloobin niya. Halos hindi niya mapigilan ang mga ito, hindi naman nagmamadali si Harvey. Ginamit ni Jake Surrey ang mga koneksyon niya sa mga higher-up ng York Enterprise para mapalapit kay Mandy. Ang problema, wala naman magandang kahihinatnan sa kanya yon. Sa sandaling dumating ang waiter, sinabi sa kanya ni Harvey, "Hindi ba sinabi mong hindi ako makakadalo ng auction ng walang invitation? Bakit ka andito para pabalikan ako? Anong klaseng biro ba ako sa inyo?" Tila sumisigaw sa kanyang loob ang waiter, "Ikaw na kaawa-awang Kepman. No, ikaw naman loloko, ang kapal ng mukha mong magpakitang gilas pa rin. Kung hindi dahil kay Mr. Robbins, wala kang mga kwalifikasyon upang walisin ang mga sahig sa banyo ng Mountaintop Villa." Subalit, hindi siya nangahas na ipakita ang kanyang mga emosyon. Sa halip, magalang niyang sinabi, "Patawarin mo ako, sir. Hindi ko alam na isa kang mahalagang bisita ni Mr. Robbins. Patawarin mo kami at hindi namin ito napagtanto kaagad." Habang nagsasalita siya, iniyuko ng waiter ang kanyang ulo, tanda ng pagpapakumbaba ngayon. Nakatayo pa rin ang dalawang guard habang nakababa ang kanilang mga ulo. Wala siyang magawa dito, sinong mag-aakalang importanteng bisita ni Mr. Robbins ang dalawang ito. Kung hindi nila sila e-escort pabalik, baka mawalan siya ng kabuhayan. Sa entrance ng VIP lounge sa loob ng Mountaintop Auction, nakangiting nakatayo si Mr. Dawson Robbins nang makita niya si Harvey York at Ivan Xavier na naglalakad palapit sa kanya. "Welcome, nandito na kayo." Ang iba pang mga CEO na nakatayo sa di kalayuan ay nagulat. Bakit mataas ang respeto ng presidente ng Ninghi Commercial Bank? Si Dawson Robbins, sa mukhang hampas lupang lalaking ito. Walang pakialam si Dawson sa tingin ng mga iba, at walang intensyong ipakilala si Mr. York sa kanila. Tahimik niyang sinabi, "Naiintindihan kong isa kang discreet na tao Mr. York, kaya hindi kita sinalubong sa main entrance. Hindi alam ng mga waiters ang tungkol sa pagkatao mo. Patawarin mo sana sila sa kanilang kabastusan." Tumawa si Harvey York, "Hindi ko sila masisisi. Masyado akong mahirap para bumili ng mga bagong damit." "Hahaha, ikaw naman, palagi kang mahilig magbiro Mr. York," sabi ni Mr. Dawson habang tumatawa. "O sige, halika na at maganda ang pwesto ng lounge ko, na hindi nakikita ng mga outsider. Nang sa gayon, walang makakaistorbo sa atin, papasukin mo si Ivan sa lounge. Kung meron akong magustuhan pwede niyang kuhanan ang mga iyon ng larawan para sa akin. Ako naman, gusto kong bumaba at magtingin-tingin doon." Sabi ni Harvey pagkatapos mag-isip, yumuko si Ivan. Naiintindihan niya na may sariling taste si Harvey York. Kaya pumasok siya sa VIP lounge nang walang karagdagang katanungan. Si Harvey York naman ay kailangang e-check si Mandy Zimmer. Ayaw niyang may manlinlang sa dalisay niyang asawa. Tumawa si Mr. Dawson, "Walang problema, basta't okay lang si Mr. York doon. Kung ayos lang sa iyo, magpahinga ka muna sa lounge ko bago magsimula ang auction." Siyempre, ngumiti si Harvey habang nag-uusap ang dalawa, isang tili ang umalangaw mula sa likuran ng hall. Isang magandang babaeng kasing lamig ng yelo ang pumasok sa hall. Nakuha ng kanyang presensya lamang ang atensyon ng lahat ng nasa loob. Tumingin si Harvey York sa babae. Mukha siyang pamilyar pero hindi niya siya makilala. Huminga ng malalim si Mr. Dawson, "Bakit siya nandito?" Sinundan ni Harvey ang tingin ni Mr. Dawson, "Kilala mo ba siya Mr. Dawson?"
Oo naman, tahimik na sagot ni Mr. Dawson, wala sa ordinaryo ang kanyang katayuan. Siya ang nakakatandang anak na babae ng mga naiswel sa provincial capital. Ang mga naiswel, bahagyang sumimangot si Harvey pagkatapos naalala niya bigla. Iyong mga naiswel na kasalukuyang nasa antique business. Tama yan, siya ang young lady ng mga naiswel, si Rosalie Naiswell. Mabigat na bumuntong hininga si Dawson, sa unang tingin mukha siyang nagpapatakbo ng regular na antique business, pero mas malalim pa dito ang katotohanan. Para sa mga naiswel, maliit lang na bahagi ng kanilang property ang cash at mga fixed asset. Ang mga rare at unique na mga antique ang tunay na mga asset ng kanilang pamilya. At si Miss Naiswell, isa siyang client na merong Amex Black Card. Naintindihan agad ni Harvey York, ang sinumang may Amex Black Card ay kailangang magkaroon ng hindi bababa sa bilyon-bilyong dolyar na halaga ng mga assets. Hindi ito kayang makamit ng sinuman, sinong mag-aakalang ang babaeng ito na kasing lamig ng hangin ng Arctic ay ganito kayaman. Miss Naiswell, naglakad si Mr. Dawson palapit sa kanya habang nakangiti. Mr. Robbins, ikaw pala. Si Rosalie Naiswell ay isang malamig na babae. Ngunit kahit na siya ay naiintindihan na si Dawson Robbins ay hindi isang simpleng tao, nagbigay siya ng isang bihirang ngiti. Kabanata 143. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel Pilipino Novel. Maraming salamat. Ang kanyang malamig at eleganteng kilos ay nagpakita ng isang natatanging kaakit-akit na imahe. Ngunit ang kanyang ngiti ay pumukaw at nagpa-excite sa maraming puso. Nang tumingin siya sa paligid ni Mr. Dawson Robbins, nakita niya si Harvey York na may matipunong pangangatawan, at mukhang malaki ang hinaharap. Mukha siyang mahirap pero may pagkaastig ang dating, na tila look-alike ni Robin Padilla ang porma. Bahagya siyang naguluhan. Anong klaseng reputasyon meron si Mr. Robbins, bakit may construction boy na lalaking malapit sa kanya? Alam ni Rosalie Naiswell kung papaano umiikot ang mundo. Pinigilan niya ang sarili sa pagtatanong tungkol sa lalaki. Sa puntong ito, nakapasok na sa hall sina Jake Surrey at Mandy Zimmer. Si Wyatt Johnson naman, ay hindi pa, napanganga siya sa nakakamanghang hitsura ni Rosalie Naiswell. Naglakad siya, at biglang tumawa. Oh, hindi ko inaakala na nandito pa pala ang live-in son-in-law ng pamilya Zimmer. Masiglang sinabi ni Wyatt, habang papalapit, hindi ba Brad, pinalayas ka na kanina, paano mo nagawang makabalik? Mr. Robbins, magandang binibini, ang lalaking ito ay isang live-in son-in-law ng pamilya Zimmer na sikat sa buong Nimhi. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok sa isang klase na lugar tulad dito, pero sinasabi ko sa inyo na huwag kayong makipag-usap sa kanya alang-alang sa inyong sarili. Nanigas si Mr. Dawson, hindi niya inakalang si Harvey ang sikat na live-in son-in-law. Ngunit nang makita niyang walang reaksyon si Harvey sa panlalait sa kanya, nanatili din siyang kalmado. Parang isang tusong sorrow, inuobserbahan niya ang bawat galaw ng mga tao. Dahil walang intensyon si Harvey York na ilantad ang kanyang pagkakakilanlan, walang dahilan si Mr. Dawson para gawin din iyon. Nagdilim ang mukha ni Rosalie Naiswell pagkatapos marinig ang mga sinabi ni Wyatt. Lalo siyang naghinala kay Harvey, mukha mang gosgosan ang kalaking ito, mukha naman siyang talentadong individual. Hindi ako makapaniwala na isa siyang live-in son-in-law. Masakit sa mata ang makakita ng lalaking tulad niya. Nang mapansin niyang nagkaroon ng pagkasuklim si Rosalie Naiswell kay Harvey York dahil sa kanyang mga sinabi, napuno ng saya si Wyatt Johnson. Paano kita tatawagan, miss? Mukhang hindi ka taga Nimhi. Kami sa Nimhi ay kilalang kilala sa aming hospitality. Kung hindi mo alintana, hayaan mong samahan kita sa ngalan ng Nimhi. Sabi ni Wyatt na puno ng kayabangan ang kanyang mukha. Siya talaga ang hari ng mga kept man na kayang makipag-usap kay Rosalie sa ganitong sitwasyon. Nagbigay ng mabilis na malamig na titig si Wyatt kay Harvey. Mas mabuti pang lumayo ka agad sa magandang binibini, ikaw na walang kwentang basura. Alam ng lahat na hindi ka lang live-in son-in-law, paborito mo ring maging kept man. Binabalaan kita, ako ang magiging kasama ng babaeng ito ngayong gabi. Wala kang magagawa, lalong lumala ang impresyon ni Rosalie kay Harvey York pagkatapos niyang marinig ang mga chismes. Hindi nakakapagtakang parang glue siya kung dumikit kay Mr. Robbins.
Obviously, gagamitin niya yon na pagkakataon para makuha niya ang pera ni Mr. Dawson Robbins. Umiti si Harvey, walang pakialam sa mga panlalait sa kanya. Isa lamang kengkoy si Wyatt sa gitna ng malawak na palayan kasama ng isang scarecrow na nakatayo at bumubugaw ng mga ibong pasaway. Kung sakaling kikilos siya, hindi mag-aalangan si Harvey na wakasan ang kanyang buhay ng walang kahirap-hirap. Maging si Mr. Dawson Robbins ay nakangiti sa gilid, talagang nakikipaglaro sa kamatayan si Wyatt Johnson, hindi talaga nito alam ang buong lakas at kapangyarihan ng impluensya ni Harvey York sa buong Nimhi. Alam na alam ni Mr. Dawson na ang mga Johnson ay isa lamang third-rate family. Kung gugustuhin ng mga taong tulad ni Harvey York, kaya niya puwersahing malugi ang pamilya nila sa isang iglap lamang. Magsisimula na ang auction, at nagkumpulan na ang mga tao. Ang makita ang isang nakakabighaning babaeng tulad ni Rosalie ay natural na aakit ng maraming atensyon. Mabilis nilang naintindihan kung ano ang nangyayari. Ikaw pala ang live-in son-in-law ng pamilya Zimmer. Gusto ng live-in son-in-law na kausapin si Miss na Iswell mula sa provincial capital. Kalokohan tulad ng inaasahan sa mabait na Master Johnson na kumilos sa ngalan ng lahat ng Nimhi. Isang malaking kahihiyan sa buong Nimhi kung ang magiging malapit ay ang walang kwentang basurang live-in son-in-law kay Miss Rosalie na Iswell. Sinuportahan si Wyatt ng mga nasa paligid niya, abot hanggang sa bubong ng hall ang kanyang ego, at mayabang na tiningnan si Harvey York ng may maasim na panlasa. Nakakatuwa, wala bang kahihiyan ang isang katulad mong basura na pakalat-kalat sa paligid ng magandang lugar na ito? Ang lakas ng loob mong gumapang papasok dito, wala akong ideya kung paano mo nagawang makakuha ng invitation card. Pero tingnan mo ang sarili mo. Meron ka bang pera para sa auction? Sino kayang tanga ang nagpadala sa iyo dito at bigyan ka ng invitation? Hindi mo kaya ninakaw ang sa pamilya Zimmer, hindi ba? Ngumiti si Harvey York. Alam mo Brad, o Mr. Johnson, ayos lang kung babastusin mo ako. Pero, iyong babastusin mo ang taong nagpadala sa akin ng invitation card ay parang gusto mo na yatang mawala sa mundong ibabaw. Hindi ka ba natatakot kapag nalaman niya ang mga sinasabi mo at hingiin ng pugot mong ulo? Hahaha, tumawa si Wyatt Johnson, ano ka ba naman Harvey York? Binigyan lamang kita ng maliit na papuri at bigla mo na lang pinalaki ang ego mo. Huwag mo akong takutin, sa tingin mo ba talaga may magpapadala ng invitation card sa isang taong tulad mo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Heto ang payo ko, kung ako sa iyo, mas mabuti kung maaga pa lang ay umalis ka na dito. Dahil kung malaman ng sinuman sa pamilya Zimmer na nagnakaw ka ng invitation card, baka mawalan ka na rin ng karapatang maging live-in son-in-law pa nila. May punto ka. Salamat sa mga sinabi mo Mr. Johnson. Well, Harvey York, pwede ka nang lumayas ngayon din. Sige na layas na, bakit naman kasi, andito ka sa lugar na alam mong hindi bagay sa iyo, isa itong high class, nakakadiri ka, kung ganoon. Tumawa si Harvey York, sa palagay ko ay dapat kitang pasalamatan ngayon, Mr. Johnson. Kabanata 144. Malamig na tumawa si Wyatt Johnson, hindi mo ako kailangan pasalamatan. Kahit umalis ka ngayon, kailangan kong ipagbigay alam sa mga Zimmer tungkol sa magnanakaw na mula sa kanilang pamilya na pumunta dito para dungisan ang mga mata ko. Kulang ito kung hindi ako hihingi ng paliwanag sa kanila. At syempre bibigyan kita ng pagkakataon, gumapang ka at magmakaawa, at kakalimutan ko ito. Anong masasabi mo? Ngumiti si Harvey York nang walang sinasabi, walang planong bigyan ng sagot si Wyatt. Hindi na mapigilan pa ni Mr. Dawson Robbins ang kanyang sarili at sumabog sa galit. Mr. Johnson, nasisiraan ka na ba ng bait? Matagal nang nais mapalapit ni Mr. Dawson kay Harvey. Pero walang naging pagkakataon, ang pag-imbita sa kanya sa Mountain Top Villa sa isang sekretong auction ay ginawa niya lamang para humingi ng tawad. Alam niyang isang discreet na tao si Harvey York, kung kaya't nakatayo lamang siya sa gilid buong oras. Ngunit nang makita niyang iniinsulto si Harvey, hindi na niya ito matitiis pa. Mr. Robbins, sa tingin mo ba talaga ang presensya ng walang kwentang live-in son-in-law na ito ay hindi magiging tinak sa iyong lalamunan o kahit ang kaliskis nito baka tumakip pa sa iyong mga mata? Puno ng katiyakan ang mukha ni Wyatt Johnson. Siyempre, alam niya kung sino si Dawson Robbins, pero ang isang big shot sa provincial capital si Rosalie. Sa kanyang pananaw, walang kwenta ang isang low-class na presidente ng commercial bank na tulad ni Dawson.
Sa katunayan, ikinagalit palalo ni Wyatt ang pagtatanggol ni Dawson kay Harvey. Para kay Wyatt, naging kept-man siya dahil kay Harvey York. Hindi siya makakapagpahinga hanggang sa makahanap siya ng paraan para matapos ang buhay ni Harvey. Maswerte siya ngayong araw na ito, nagawa niyang sirain ang buhay ni Harvey, at makilala na rin si Rosalina Iswell ng provincial capital. Baka makawala siya mula sa matandang babaeng nagpalunok sa kanya ng mga pills gabi-gabi, at marahil ay maging kept-man ng isang kaakit-akit na batang babae sa halip. Ngayong nakapako ito sa isip niya, lalo pang pinatindi ni Wyatt ang kanyang mga effort para mapalapit kay Rosalie. Nang hindi na pinag-isipan pa, naglakas loob na umabant si Wyatt at malamig na tinitigan si Dawson. Mr. Robbins, natatakot man ang iba sa isang company president na tulad mo, pero hindi ako. Para sabihin ko sa iyo, isa ka lang low-key na shopkeeper. Anong karapatan mong maghari-harian kung kaming mga mayayamang taong tulad mo na naglalagay ng pera sa bangko mo? Subukan mong pagbuhatan ako ng kamay, VIP ako ng bangko mo. Hawakan mo ako, at ita-transfer ko ang pera ng mga Johnson palabas ng bangko mo bukas. Tingnan natin kung gusto mo yan. Nagpanteng ang mga tenga at halos tumalsik ang mga tutuling matagal nang nakastok sa loob ng tenga ni Mr. Dawson Robbins, nang inag siya sa matinding galit. Ang isang tao sa kanyang katayuan ay madalas hindi siya basta-basta natitinag, ngunit sa harap ng isang pilyong young master na mula sa isang third-rate na pamilya ay binabantaan siya. Hindi na siya nakapagpigil pa, kung kaya, itinaas niya ang kanyang kamay at malakas na sinampal sa mukha si Wyatt. Pak na magaang buong mukha ni Wyatt sa lakas ng pagkakasample, sa sobrang sakit na pangiwi siya at ramdam niyang nahagip ang kanyang tenga, na tila may tumulog dahil sa lakas ng lagapak ng palad ni Mr. Dawson. Akala niya, ay luga yun pero ng kanyang salatin ay pulang dugo pala, dahil nagalusin ang kanyang tenga. Ikaw, tinakpan ni Wyatt ang kanyang mukha, tila iiyak na siya sa sandaling iyon. Ano ito? Wala bang pakialam si Dawson Robbins kung masira ang kanyang reputasyon? Sinampal niya nga talaga ako. Halos mahimatay sa sobrang galit si Mr. Dawson. Mr. Johnson, tama na iyan, sabi ni Rosalina Iswell at saka tumalikod siya at tumungo na sa auction hall. Kahit kaunti lang ang alam niya kay Wyatt Johnson, lubos niyang naiintindihan kung anong klaseng lalaki si Mr. Dawson Robbins. Mas mabuti para sa kanya na huwag niyang galitan ang sinuman mula sa pamilya Robbins. Kabanata 145. Kung patuloy silang mag-aaway, ang mga na-Iswell ay maaring mahirapan din. Hindi ito importante para kay Rosalina Iswell, kung sa bagay, ang rason bakit sila nandoon ay walang iba kung hindi para sa auction. Miss na Iswell, maghintay muna kayo sandali, si Wyatt Johnson ay kinabahan. Tumanggap ako ng sampal mula sa iyo, paano ko nalang hahayaan iyon ng ganun na lang? Sa sandaling iyon, nakahabol na siya kay Rosalie habang tumalikod. Sinabi niya na may pangit na ekspresyon, Dawson, tapos ka na ngayon. Hintayin mo lang bukas, ililipat ko ang pera ng pamilya palabas ng bangko mo. Hindi ka na magiging CEO ng bangko pagkatapos noon. Bagaman, si Dawson Robbins ay hindi man lang tiningnan si Wyatt. Subalit, tumalikod siya at tumingin kay Harvey York. Tapos huminga siya ng malalim at sinabi, Mr. York, pasensya na at naging padalos-dalos ako at halos hindi ko napigilan ang aking sarili, patawarin mo sana ako. Umiti ng bahagya si Harvey at sinabi, kung wala kang gagawin na may ibang taong pinagalitan ka at sinabihan kang tanga, talagang bababa ang tingin ko sa iyo, Mr. Dawson. Tayo na at pumunta na tayo sa auction at maglilibot sa paligid. Para sa pera sa aking personal na account sa bangko, kailangan ko pa rin ang iyong bangko na magpatuloy na protektahan at bantayan ito para sa akin. Pagkasabi nito, si Harvey ay naglakad palabas ng venue ng auction ng mabagal na may aura ng katuwaan sa sarili. Si Dawson ay sandaling napatanga, siya ay labis na natuwa pagkatapos ng ilang sandali. Mukhang hindi siya nagkamali sa araw na iyon dahil mukhang hindi nagalit si Mr. York. Ang auction house para sa Mountaintop Auction ay sobrang laki at kasing laki ito ng isang football field sa isang iglap. Bawat isang upuan ay may laman, at saka, hindi basta ordinaryong tao ang pwedeng pumasok doon. Sigurado, mayroong prestihiyoso na mga tao mula sa upper class sa Niamey. Maraming mayaman na tao ang nanggaling din sa mga syudad ng South Light. Sa katotohanan, ang Mountaintop Auction ay sikat,
sila ay palaging mayroong espesyal na gamit bawat taon na nakakakuha ng atensyon ng publiko. Sa sandaling iyon, si Yvonne Xavier ay nagpapahinga sa VIP room ni Dawson, kaya wala siya doon. Sa kabilang banda, si Jake Surrey, Mandy Zimmer at Cecilia Zachary ay nakaupo sa unang hilera ng auction house. Malinaw, si Jake Surrey ay may privileged status, kung hindi siya makakaupo doon. Parehong si Rosalie Iswell at Wyatt Johnson ay nakaupo din sa pinakaunang hilera, ngunit ito ay dahil sa katayuan ni Rosalie. Kung hindi sila makakupo doon dahil sa social na katayuan ni Rosalie. Wala siyang karapatan na maupo doon. Nakita ni Harvey na may dalawang blankong upuan sa unang hilera at ang isa sa mga blankong upuan ay katabi ni Mandy Zimmer, kung kaya, kinumpas niya ang kanyang kamay kay Mr. Dawson at naglakad papunta sa lugar na iyon. Pagkatapos ay umupo siya katabi ni Mandy. Nagkataon, nakaupo sa tabi niya ay ang nanlalamig at tahimik na babae si Rosalie. Ang lugar na iyon ay umaakit ng atensyon mula sa lahat ng tao dahil kay Rosalie Iswell at Mandy Zimmer.